Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay Assurance of Salvation or Katiyakan ng Kaligtasan, Part 2. Isang napakahalagang topic po ang ating tatalakayin. Assurance of Salvation, ito po'y tinalakay na natin minsan. Ito po'y ngayon ay lalagyan natin ng ikalawang bahagi pagkat ito po'y lubhang napakahalaga mga kapatid. At ito'y ibabatay natin sa head and body relationship. At ang ating batayan po ay nasa Colossians 1:18. Ano ho? Bago yon mga kapatid, ay nais kong banggitin na ang key verse na ginagamit ng mga nangangaral tungkol sa bagay na ito, Assurance of Salvation, ano po, ay nasa 1 John, ano ho? 1 John chapter 5 and verse 13, "These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God." So malinaw po mga kapatid, those who believe, those who have faith in the name of the Son of God, the Lord Jesus Christ, ay mayroon pong eternal life o salvation o kaligtasan. Ngayon po, ang tanong ay, sila po ba ay mayroong tunay na pananampalataya? Pagkat alam po natin sa Biblia mga kapatid, na ang mga umaasang ligtas, naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, hindi po lahat sila ay tunay na ligtas. Tulad po sa Parable of the 10 Virgins, yung 5 po ay naiwan. At maging yung pong mga nangangaral sa ngalan ng Panginoon, nagpapalayas pa ng mga espiritu ng demonyo, at gumagawa ng mga wonderful things. Ano ho? Kung pagmamalaki, sinabi niya sa Panginoon, "In your name, Lord, ay nangaral kami at gumawa ng wonderful things." Pero sabi ng Panginoon sa kanila, "Depart from me, I never knew you, you workers of iniquity." So, maliwanag po sa Biblia na ang mga umaasang ligtas ay hindi po sigurado, hindi po lahat ay siguradong ligtas. Kaya po, delikado po kung basta po sasabihin, those who believe ay mayroong siguradong kaligtasan, ay mahirap po, no? Hindi po mapanghahawakan. So, ito po ang ating pagbabatayan ngayon mga kapatid, the head and body relationship. Pero bago po yan mga kapatid, nais kong i-differentiate ang pagkakaiba noong security of salvation na tinalakay po ng aking anak na si Brother Paul, pastor sa JCBC. Ay ang security of salvation po, ito ay nagpapatunay na ang tunay na mananampalataya ay ligtas at siya ay saved forever. Ano po? After that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise until the redemption of the purchased possession. So yung mga tunay na sa Diyos ay kukunin ng Diyos. Ang batayan po ay ang seal of the Holy Spirit. Ano ho? Hindi po yung kung anong religion ang kinaaaniban. So ngayon po mga kapatid, sa assurance of salvation, yung po bang nag-aangking ligtas, paano po makatitiyak na siya ay tunay na ligtas? Yun nga po ang ating ipaglilingkod ngayon, ay ito po ay tinawag kong head and body relationship. At ang atin pong batayan ay sa Colossians chapter 1 in verse 18. Atin pong buksan mga kapatid, Colossians 1 in verse 18. Okay? Part 1 lang po ang ating for the sake of time. "And He is the head of the body, the church." So the Lord Jesus Christ is the head of the body, the church. Ang church po ay hindi yung mga gusaling sambahan. Ano po? Ang tinutukoy dito ay yung mga tunay na mananampalataya, tunay na bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, na ang head po, ang ulo ng body, the church, is the Lord Jesus Christ. Ngayon po mga kapatid, ito ay isang bagay na hindi po sa ipinagyayabang ko, inaangkin ko po lahat ng kaluwalhatian ay binabalik ko sa Panginoon. Ito ay inaangkin ko pong kapahayagan ng Diyos sa akin. Noon po ang head
ay tila baga isang leader lamang, ano? Tulad sa isang kumpanya, merong head, CEO, siya ang leader ng kumpanya. So dito po hindi, mga kapatid. Ang head of the body is controlling the body, no po? Ngayon po, sa panahon natin ngayon, alam na natin na it is the brain. The brain is in the head. It is the brain, the head, that moves the body. So, sinasabi po natin, mga kapatid, na yung body ay under the full supernatural control of the divine head, the Lord Jesus Christ. So, kung ikaw po ay bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo, ang lahat ng iyong ikikilos ay kontrolado by the head, no? The Lord Jesus Christ. Kaya po, mga kapatid, hindi po pwede ang isang nag-aangking Kristiyano ay nagre-resist sa head. Ano po? Tulad po ng lagi kong ina-example sa aming iglesia, sa Jesus Christ Baptist Church. Halimbawa po yung aking kamay, ito, mga kapatid, ano? Close open. Okay? Because my hand is part of my body, it is my head that controls this hand. Okay? O kaya yung daliri, no? Oh, left, right. So, kontrolado po. Every single part of the body is under the full supernatural control of the divine head. Hindi po maaari na nagre-resist yung part ng body sa head. Kung kayo po ay nagre-resist sa katotohanan, mga kapatid, ay masasabi po natin, maybe you are not yet part of the body. Maybe you have knowledge of the gospel, but you don't have true faith in the gospel yet. Ano po? So kung ikaw ay tunay na bahagi na ng katawan, ang tibok ng puso mo ay laging ang katotohanan ng Diyos. Tumatanggi ka sa anumang maling doktrina, hinahangad mo'y katotohanan ng Diyos. Kaliit-liit ang kamalian ay may pandidiri, may pagmamadali na ating itinatapon. Then, glory to God, mga kapatid, we praise the Lord pagkat ikaw, kung ganyan ang iyong kalagayan, ay ikaw ay tunay ngang bahagi ng katawan ng Panginoon at you are under the protection of the head, under the full supernatural control of the divine head. Pero kapatid, the same is true. Kung kabaligtaran naman, kung tinatanggihan mo ang katotohanan, alam mo nang mali, ay pinagpapatuloy mo pa. Alam mo nang labag sa katotohanan ng Diyos, ay ipinangangaral mo pa. I'm sorry for you, kapatid, kahit anong sabihin mo, kahit anong katwiran ang gawin mo, you are in great danger na baka ikaw ay hindi pa tunay na born again, hindi ka pa tunay na bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya po, mga kapatid, mayroon kang assurance of your salvation kung ikaw, ang tibok ng puso mo, ay umaayon lagi, naghahangad lagi ng katotohanan ng Diyos. You are part of His body and He is your head, the Lord Jesus Christ. God bless po, mga kapatid. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa video na ito, we encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali po na naging pagpapala ito sa inyo o liman sa mga videos sa aming channel, please subscribe and share it to others. Nais po namin kayong encourage na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya't inaanyayahan po namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At nandito po ang mga schedules ng aming mga gawain. God bless po.